Hello, welcome to Air Sign. Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi normal yon. Hindi talaga natin makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. Pero kung hindi ka makarelate, hindi ka makaresonate, may mga next readings pa naman tayo. For air sign, Gemini, Libra, Aquarius, let's start your reading. Spirit guides, angel guides, what do we have here for air sign? By the way, kung may mga maririnig ka sa background ko na ingay, mga dumadaang tricycle, ganyan, pagpasensyahan mo na lang ha, hindi ko talaga makokontrol yung background, yung ingay sa background ko. You do have here the Ten of Wands, air sign, the King of Coins, you do have here Temperance in reverse, Knight of Coins in reverse. You do have your Six of Cups at the bottom of the deck, and it's also in reverse. I can see you letting go. No, meron kang mga nililet go, maybe in the past, maybe a person, a situation, na nililet go mo because actually napagod ka na eh. It feels like para kang either pinagkaisahan or, you know, inabuso. Ganyan. Naabuso. Kasi maybe binigay mo lahat, nandun yung pag-intindi mo. With the King of Coins, I can see you being successful, actually. Kung ikaw ay may negosyo, for some of you sa negosyo. Whatever kind of career you have right now, nakikita natin yung grounded na energy mo dyan. So, it's stable. You are the kind of person na malaki yung naiaambag mo dyan sa career na yan. So, kailangan ka talaga dyan. Hindi ka pwedeng mawala dyan. No? And with the Temperance in reverse, there's a person here na nakikita natin na imbalance siya eh. Hindi niya kayang ayusin ang kanyang sarili. Kulang siya sa maybe pag-take ng actions, or I feel like ito yung nakapagpagod sa'yo. 'Di ba? And with the Knight of Coins, hindi siya willing ibigay or i-invest or magbigay dito sa sitwasyon na ito. Like maybe ikaw bigay ka ng bigay pero itong person na ito hindi niya binibigay yung best niya. Yeah, I can see a lazy energy from this person. May pagkatamad. Ngayon, meron siyang mga biglaang desisyon or action na pwede ngayon nagpapaapekto sa'yo. Okay? But I can see you being speechless. Wala kang masabi eh. Anong sasabihin mo? Anong gagawin mo? It's like, kung ano yung naging desisyon niya na pamali-mali, wala ka ng choice kundi tanggapin yon. You see, with the Six of Cups in reverse, you're letting go of this past energy, and you are ini-embrace or tinatanggap mo yung mga changes na nangyayari sa'yo ngayon. Okay? And I can see that you are focused sa paggawa ng mga magagawa mo pa. 'Di ba? Kahit wala itong taong ito sa buhay mo. Okay? So, tell me more for air sign, please. For air sign, please. Gemini, Libra, and Aquarius.
For air sign, please. Gemini, Libra, and Aquarius. Tell me more for air sign, please. Gemini, Libra, and Aquarius, please. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Six of Coins is in reverse. King of Swords. Knight of Swords. And the Six of Wands. And at the bottom of the deck, you do have here the Wheel of Fortune. Air sign, I feel like ngayon, um, alam mo masyado kang mabait. You know, once na magkaroon ka ng relationship with the kind of with the person, katrabaho, empleyado, kaibigan, once na ma-develop mo yung relationship na yan, I feel like may times sa'yo na ang napapagana mo na tuloy sa pagdedesisyon mo ay ang puso mo. Okay, masyado kang mabait. Now, ngayon, I feel like some of you, yung kabaitan mo na yon ang magbibigay ng recognition sa'yo. I can see you achieving a lot of achievements, ang dami, because, um, I feel like dito sa klase ng pag-uugali mo na ito. Pero maganda ngayon sa'yo kasi nilalagyan mo na ng talino eh. Maybe hindi ka na para magpaabuso. For some of you, marami kang opinion ngayon na pwedeng inilalabas mo na sa sarili mo. Unlike before, na puro tenga lang ang pinakikinggan mo, ang ginagamit mo. Ngayon, marunong ka na rin magsalita. With the Wheel of Fortune in reverse, I can see you. Wala ka lang pakialam eh. Kumbaga, kung anong mangyari, kung anong sabihin. I feel like you're being manipulative right now with the Queen of Coins. Kasi yun naman talaga dapat, ikaw naman talaga dapat ang mag-handle. Ikaw naman talaga dapat ang magmanipula. No? And I feel like this time around, medyo naliliwanagan itong mga tao sa paligid mo kung sino or ano ka ba talaga. No? Nare-recognize nila kung bakit kailangan nilang makinig sa mga opinion mo, sa mga sasabihin mo. Pagdating sa love, I can see, for some of you, if you're single, sa ngayon, wala, medyo tumataas yung standard mo. So, I don't see any love coming in here for you. Mas more on career muna ang focus mo. If you are in a relationship, nakakakita tayo dito ng part of you is nagiging logic ka lang mag-isip sa connection or relasyon ninyo. Kung alam mong hindi mag-work out yung isang bagay, I feel like ino-open mo yan sa person mo. Okay? And there's openness na sa bawat isa dito. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon, mas pinagagana nyo ngayon muna yung utak ninyo. No? And mas maganda yon kasi hindi naman all the time dapat puro puso ang pinagagana. Minsan utak din. So, what will happen in the future for you? You do have here the King of Cups at the bottom of the deck.
In the future, Empress in reverse, Page of Coins in reverse, Six of Swords in reverse, Nine of Wands, Nine of Coins is in reverse, and Five of Cups upright. Halos puro reversal yung nagpakita. In the future, nakakakita tayo ng coldness mula sa'yo, especially if you're single, you're being cold sa mga tao sa paligid mo, or yung mga taong willing magbigay ng pagmamahal or ng lahat-lahat nila sa'yo. I feel like kailangan mo sila, but or you want them. There's the feeling of want, pero hindi mo sila makukuha because you are the one na nagke-create ng blockage sa inyong dalawa ng person nito. If you are in a relationship, I can see immature kind of energy in the future sa samahan or sa relasyon ninyo. And I feel like may mga bagay na hindi ninyo magagawa or hindi niyo mapupuntahan. Maybe there's a place na gusto ninyong puntahan, gusto ninyong gawin, pero hindi magagawa or hindi mangyayari ito. So, ito yung maging dahilan para magkaroon ng pagtatampo. But yun nga, medyo nakukuha natin yung immaturity pagdating sa part na yon. Pagdating sa money, I can see someone here ay masyadong nakafocus sa mga bagay na nawala na sa kanya. So, ang tendency, maybe ito yung mga bagay na ninakaw or nawala sa'yo in the past. So, masyado nakakonsentrate dito. And because of this, hindi ka nakakapag-move forward sa kung ano talaga yung gusto mo or dapat mangyari sa'yo. So, kung ano man yung nawala, actually, the advice for you is tanggapin mo na lang yun. Accept the changes here. And you do have the King of Cups. Yeah, you have to be emotionally mature in the near future. And also at the same time, tanggalin mo yung pagka-toxic or pag-iisip ng mga toxic, especially kung may kinalaman sa family. Yun lang yun. Wala kasi tayo nakikitang pagbabago, and that is not good. That is not good. Kailangan i-welcome mo yung mga changes. And huwag kang masyadong malambot or ano tawag dito, emosyonal. Mabilis masaktan or tanggalin mo yung kaugalian na yon. With the 7 of Wands, I feel like you need to fight. Kahit walang-wala ka na, kahit hirap ka na, kailangan mo pa rin lumaban. Okay? Regarding soulmate connection, yung iba wala tayong nakikitang magandang pag-uusap. Yeah. And I can see your soulmate is not yet ready na mag-take ng chance or mag-take ng risk sa connection na ito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.